Nakalagay kasi dito, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visits by conferences or any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel. Okay, hindi ko nahabaan kasi nga ma'am, I'll follow your advice. Ma'am, may penalty po to. Ang penalty nito, any person who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family or person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or minister by his counsel or by his counsel from visiting and conferring privately chosen by him or by any member's immediate family with him, or from examining and treating him. Ma'am, by his choice at any time, I'll go back to the title at saka dun sa nakalagay. Nakalagay dito, hindi lang custodial investigation basta arrest or detained. So he was arrested and detained. So even if magdebate tayo na custodial investigation ba yun o hindi, no? So ma'am, ang ano po dito, uh, ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years and a fine of 4,000 pesos. So ang question ko, meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag-a-attend si Secretary Bonoan. Sinabi ko lang, kailangan ko pa bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary? The next time, nag-attend na siya. So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng supina at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Dinadaan ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, this is my last point, ma'am. I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanonood kasi yung buong PNP. Nanonood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante. Nanonood ang mga estudyante ng criminology. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwede mag-corrupt. Di ba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao, hindi yung salita, yung gawa eh. So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na especially sa lugar na walang internet, walang cellphone, baka ito yung masunod eh. Humihingi sila ng counsel nila o doktor tapos hindi pagbibigyan, no? And then the last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli, tapos kakasuhan. I understand that. At magandang rule yon na pagka ikaw ay sundalo o pulis, ay hindi ka basta pwedeng, hindi ka pwedeng partisan, di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you two examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan? So ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. I'll go to a non-partisan issue. And I respect this person very much. I think he's one of the best chief of staff, personal friend, etc. Kaya lang, as a former secretary of the DFA, I have to mention this, no? When the AFP chief of staff said, prepare kasi madadamay tayo kapag ka-invade yung Taiwan, tayo po ay may one China policy. Ano po ang magiging reaction natin nung sa Marawi siege kung sinabi ng China, prepare kasi pag sinugod nila yung Marawi o kapag nilabanan nila yung secession sa Mindanao, mai-involve tayo. Magre-react din yung foreign affairs natin, hindi ba?
Kasi nga may one China policy tayo. Don't get me wrong, ha. Ayaw natin ng gulo sa Taiwan. Nakikisimpit tayo sa democracy ng Taiwan. We want them to coexist with mainland China. But having said that, we have to be sensitive. So the right person to speak is either the DFA or the presidential spokesperson, hindi po sundalo or police, no? So I'll stop there, ma'am, pero sana nga consistent tayo para hindi nalilito yung mga kawani ng gobyerno kung ano talaga ang tama at ano yung mali. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Cayetano. Maliwanag na maliwanag ang inyong pag-unawa at pagbabalangkas nung sub judice pati yung executive privilege kasi naging cabinet member nga kayo at talagang may limitasyon yon. Mag-umpisa tayo kung hahayaan ninyo ng chronological at nais ko lang ipakita na sa kaguluhan nung nakaraang taon, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng briefer tungkol sa aresto ni Presidente Duterte. Hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit nag-press release po ang liwaliwanag nung DOJ Assistant Secretary Miko Clavano, May 8 ang kanyang mga press release at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating People's Initiative sa kaguluhan ng Davao at Maisog rallies ay biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag-umpisa na ito. At sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC. Pero posible naman mag-iba. So, yun ang nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan-libo pa ang pumapasok na waring di natin nalalaman. Ngunit, kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag, si Maya Destura Bracken, dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan at maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo. Ang pangalan, William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang protection expert at iba pang mga dumating na si Amir John Kasam. Dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24, siya yung huli. Ang huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Siya naman yung investigador at hindi ko alam kung kumpleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila. At may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng tatlo parating daw ng 19 October. Hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad. May protection expert, may investigador, may interpreter, may abogado.
Klaro po yun at itinira, hindi natin sa sigurado ang binabanggit at sinulat nila sa kanilang immigration papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at talagang nagpakita ng partisipasyon. Alright mga kababayan, so magre-react po tayo dito sa video po ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang pag-attend kanina sa Senate hearing kasama po si Senator Amy Marcos. Ito po yung patungkol sa pagpaprobe dito po sa pagkakaaresto po ni dating Pangulong Duterte. Okay, so kanina ay tila binanatan nga po ni Senator Cayetano si General Torre patungkol nga po dito sa pagkakadakip nito ni dating Pangulong Duterte, no? At inihalin tulad niya nga yung mga nakaraang pangyayari na kapag ka nga si General Torre ang nagpatupad, parang agad-agad parang lahat ata ay napapa sa kamay niya. Kumbaga parang effective, kumbaga. So, para sa kaalaman po ng lahat, si Senator Alan Peter Cayetano pala, mga kababayan, siya yung nagsulong po ng PHIVOLCS Modernization Act, no? Na naglalayong palakasin po yung kakayahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, no? Sa pagtugon sa mga sakuna, lalo na nga po yung sa lindol. So, bilang pagpapatupad nito, narito yung mga ilang pangunahing layunin at probisyon ng panukalang batas. Ito nga yung pagpapalawak sa monitoring system na layunin nitong mag-install ng seismic monitoring system sa lahat ng 24 aktibong bulkan sa bansa mula sa kasulukuyan, 10 lamang. Okay, so ito din yung pag-upgrade sa kagamitan ng mga pasilidad kasama na yung panukala ng modernization ng mga kagamitan na sa PHIVOLCS upang mas maging epektibo ang kanilang operasyon sa pagmamonitor ng natural na panganib tulad ng lindol at pagsabog ng bulkan. So marami din pagpapabuti ng sahod ng pagsasanay, pakikipagtulungan sa iba't ibang organisasyon, pag-list ng lupa para sa PHIVOLCS. So ayan po yung mga panukalang batas na mahalagang hakbang upang mapabuti po at maging handa po yung ating bansa sa mga ganitong sakuna. Lalo na nga po, 'di ba, yung nangyari sa Myanmar, sa Thailand na kamakailan ay nagkaroon nga po ng malakas na lindol. So itong video na pinapakita ko sa inyo ay yung 80th birthday po ni PRRD na dinaluhan po ng mga supporters niya. Ayan, nagtipon-tipon po sila dyan sa Minjola at inabot nga po yan ng maghahating gabi na din po. Then after nyan, lumipat po sila sa Liwasang Bonifacio. So yan po yung mga kaganapan natin this past few weeks dito sa ating bansa at abangan nyo pa po yung mga iba pang mga nangyayari at mangyayari, lalo na ito po yung mga napapanahong issue sa ating bansa. So comment down below mga kababayan kung kayo may mga komento, suggestion at ating pag-uusapan yan sa comment section. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.